Natapos na po tayo sa In Christ alone, there is salvation. In Christ alone, there is freedom. In Christ alone, we have our identity. And lastly, in Christ alone, there is abundant life. Only in Christ alone. So, hallelujah. Napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon sa atin ngayong araw na ito. Every Friday naman, tunay ngang napakaganda ng mensahe ng ating Panginoon na alam natin na itong mga mensahe ng Panginoon ay tumitimo sa ating mga puso at nangungusap sa atin. At napakaganda rin na ko-compile na natin yung mga sermons sa YouTube. Kaya I strongly encourage you na patuloy na panoorin yung bawat mga sermon ng ating mga pastor, mga pastora na tumatayo dito para ma-remind tayo kung yung kay Ma'am Stephen Prado nga napapanood natin, tsaka sa iba pa, tangkilikin rin natin yung mga sermons ng ibinabahagi ng ating mga pastors, mga pastor, mga elder dito. Kasi talagang nangungusap ang Diyos. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. So, bago tayo mag-umpisa, church, tayo yumuka, tayo manalangin. Amang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataong ito na marinig namin ang iyong salita, Panginoon, na mangungusap ka sa bawat isa, Lord God. Salamat po, Panginoon, at damang-dama namin ang presensya mo mula pa sa una, Panginoon, hanggang ngayon, and truly, Panginoon, na hanggang matapos ang aming worship ay we are victorious sapagkat ikaw lamang, Panginoon, ang sentro ng aming pagpupuri, ng aming pagsamba, ng aming pananampalataya. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ay dinggin mo ang aming mga panalangin, Panginoon. Ang inyong lingkod ay tagon nyo sa inyong likuran, Panginoon. Tanging kayo ang makita, Panginoon, sa buhay ko at sa buhay ng bawat isang manggagawa dito sa church, Lord God. Salamat po, Panginoon. Mangusap ka sa amin. Buksan mo ang aming puso, ang aming isip, ang aming tenga, ang aming mata sa maririnig namin na mga salita mo, Lord God. Pinupuri ka namin, sinasamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Abundant life. Yan naman ang gusto ng bawat isa. Na yung iba nga, kung tatanungin mo, nagkakaroon ng ibang dahilan kung bakit sila nag-church. Nag-church dahil sa isip nila, magkakaroon sila ng abundant life. Truly, totoo yun. Amen. Glory to God. But then, laliman pa natin yung pagkakaintindi natin sa abundant life. Kasi, most of us, pag sinabi mong abundant life, yan ay yung may magandang bahay. Ang ganda naman ng bahay na yan. Meron pang swimming pool. May magarbong bahay. May magandang bahay. OFW siguro yan kasi nakapagpatayo ng ganyan. Siguro seaman yan kaya nakapagpatayo ng ganyan. Maalwan ang buhay ng mga yan, for sure. Kasi ang ganda ng bahay nila. Abundant ang buhay nila. Ang buhay nila ay masagana. Yung iba, may magarang kotse, nakaka-shopping. Yan, mayat maya nagsha-shopping. Ang daming pera. Di ba? Kung ano-ano, mabibili. Mayat maya nasa mall. Yan. Yan ang pagkakaintindi natin sa isang masaganang buhay. Which is yes. Totoo. Yan ang gustong mangyari ng ating Panginoon sa atin. Magkaroon tayo ng abundant life. Pero alamin natin kung ano ba talaga yung abundant life na gusto ng Diyos para sa atin. So, abundant life. Sabihin nga natin, abundant life. Masaganang buhay. Wow. Yan lahat gusto natin yung magkaroon tayo ng masaganang buhay. Abundant life. Sabi sa John 10:10, ayan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako, sabi ng ating Panginoong Hesus, upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay na masagana.
Yan ang gusto ng ating Panginoon sa atin. We will have abundant life. Ngayon, I want to share to you, mga kapatid, gusto ng Diyos na sabihin ko sa inyo, ito, na dapat pala, we will not conform on this world. Hindi tayo makiayon dito. Kasi sometimes, yung mga nakikita natin sa iba, na, paano kaya gumiginhawa tong buhay nito? Paano kaya siya yumaman? Paano kaya siya nagkaroon ng ganito? Gayahin ko nga. Kahit it doesn't matter kung tama o mali yung ginagawa niya. Basta gusto ko rin magkaroon ng abundant life. So gayahin ko nga, conformist. Sometimes para lang makuha natin, ma-achieve natin yung abundant life, isinasacrifice natin yung mga bagay na mas mahalaga. Nagka-conform tayo sa mundong ito. Kaya nga lagi kong i-share doon sa ating branch church sa Deparo na dapat hindi tayo conformist. Dapat tayo ay transformist. Do not conform. Be transformed. Sabihin mo nga sa katabi mo, don't conform, be transformed. Hallelujah. Pero ano ba talaga ang ibig sabihin ng mamuhay ng masagana? Kung titignan natin sa scripture, madidiscover natin na ang mamuhay ng masagana kay Kristo, it's not about material wealth or worldly success. Hallelujah. Amen. Sabi sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Amen. Hallelujah. So ito ay higit pa sa mababaw na aspeto ng buhay at malalim na pag-iisip kung sino ka talaga. This is all about transforming and renewing or transforming your heart, your mind, your eyes, your hands, your feet. Amen? Una sa lahat, experiencing the abundant in Christ involves transforming of mind. Sabi sa Romans 12, be transformed by renewing your mind. Hallelujah. Kung dati, ang mga iniisip mo, makamundong bagay, ngayon, makalangit na. Amen? Amen. Kung dati, iniisip mo lang kung paano ka magpayaman, ngayon, paano mo payayamanin yung buhay spiritual mo. Amen. And how you will bless others as well. Kung dati, babad ka sa pag-inom at mga bisyo, ngayon, babad ka sa salita ng Diyos. Transforming your mind. Kung dati, bukas kotse gang ka, ngayon, bukas Bible gang ka na. Amen? Hallelujah. Sorry Kuya Joseph, ikaw ulit na example ko. Example lang, analogy. Glory to God. So, paano mo mababago ang iyong isipan? How do you transform your mind? Magbabad tayo sa salita ng ating Panginoon. Because when we soak ourselves in the Word of God, huhubugin nito yung mga iniisip natin and yung sa loobin natin. Your thoughts and your attitude. Sabihin mo sa katabi mo, magbabad ka sa salita ng Diyos. Renewing our mind. Number 2. Number 2 agad. 5 lang to, church. Be transformed by renewing of your mind. Number 2. Transformed heart. Transformed heart.
Kailangan natin ng transformed heart, church, upang mamuhay tayo ng masagana kay Kristo. Amen? Kasi yung puso natin ay once hardened by our sin. Dahil sa mga kasalanang nagagawa natin, tumitigas yung mga puso natin. Na yung mga kasalanang paulit-ulit nating ginagawa, amen, glory to God, kahit paulit-ulit nating nagagawa yan, basta humingi tayo sa Panginoon ng kapatawaran na ipapatawarin niya tayo. Pero ang resulta ng paulit-ulit na paggawa ng kasalanan ay pinapaharden niya ang puso natin to the point na wala na tayong pakiramdam kung tama pa ba, kung nagkakasala pa ba tayo. Hindi na natin naririnig yung tinig na nagsasabi sa atin na mali na ang ginagawa mo. Kasi nga, bato na ang puso mo. Pusong, di ba? Pusong bato, hindi na pusong dalisay. So we need to transform our heart. Amen? Sabi sa Galatians 5:22, ayan o, pusong bato, konti na lang, magiging buo na talaga yan. Galatians 5:22-23. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So lumalambot ang puso natin kung puspos tayo ng pagmamahal, ng kagalakan, ng kapayapaan, at lahat ng bunga ng Espiritu habang tayo ay nananatili sa ating Panginoon. Transforming our heart. Kaya nga nakikita dapat sa atin yan, church. Kahit sabihin mo ng paulit-ulit, my heart is being transformed, kung hindi naman nagre-reflect sa mga bagay na ginagawa mo, you are just lying. Not just to yourself, but to our Lord. Amen? So kung gusto nating lumambot, lalambot yan sa pamamagitan ng submit natin sa ating Panginoon, sa pag-decide natin na totoo na, magbabago na ako. Kasi kung iaasa lang natin sa iba, yung pagbabago, o kung ipinapanalangin natin sa Panginoon yung pagbabago, pero ikaw mismo ay hindi ka naman decided talagang magbago, hindi mangyayari yun. So decide. Lord, magdi-decide na ako. Magbabago na talaga ako. Baguhin mo na ang puso ko. Matigas ang puso ko pero palambutin mo na ito, Lord. Amen? Sa pamamagitan ng pagbabagong ito ng puso natin, nagsisimula na natin maranasan yung presensya at pag-ibig ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, number 3, transformed eyes. Di ba? O, iba na, o. Dati, pula. Transformed eyes. Bakit? Kailangan i-transform pati mata. It enables us na makita ang mundo sa ibang prospektibo. Different prospect. Yung pagkatingin natin, perspective. Perspective. Ibang pagkakita natin sa mundo. Kasi sometimes ganun. Nakikita natin yung mga bagay na ginagawa ng mundong ito, ginagaya na rin natin. Kahit hindi naman, yun yung dapat nating gawin. Kasi dun siya yumaman gawin ko nga rin. Kasi dun siya nagkaroon ng magandang buhay, gawin ko nga rin. Di ba? So, ang iyong pananaw ay nagbabago. Yung pananaw natin ay nagbabago mula sa temporal patungo sa eternal. Kung dati, ang lagi na lang natin tinitignan ay yung mga temporal na bagay,
na binubuhos natin yung mga sarili nating lakas dun sa mga bagay na temporal, ngayon ay dahil transformed na ang eyes mo, dun ka na tumitingin sa kung anong meron sa eternal. Namimiss kasi natin yung napakaraming benefits and napakaraming mga privilege ng ating Panginoon. Kasi masyado tayong tumitingin doon sa maliliit at temporal na bagay lang. Hindi natin fino-focus yung paningin natin doon sa eternal. Amen? So mula sa panandaliang kasayahan na ibinibigay ng mundong ito, ngayon, because we have the transformed eyes, patungo na tayo sa walang hanggang kasiyahan na matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kay Kristo lamang natin matatagpuan ang walang hanggang kasiyahan. Matthew 6:19-24. English yan, Tagalog yung binabasa ko para makibasa kayo sa akin. Buksan nyo rin yung Bible nyo. Yun yung ano dyan, dahilan dyan. Huwag kayong mag-iipon ng kayamanan para sa inyong sarili rito sa mundo dahil dito ay may mga insekto at kalawang nasisira sa inyong kayamanan at may mga magnanakaw na kukuha nito. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang mata ang nagsisilbing ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madilim ang buo mong katawan. Kaya kung ang nagsisilbing ilaw mo ay walang ibinibigay na liwanag, napakadilim ng kalagayan mo. So sino ang dapat nating paglingkuran? Ang Diyos o kayamanan? Walang taong makapaglilingkod ng sabay sa dalawang amo, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Gayun din naman, hindi kayo makakapaglingkod ng sabay sa Diyos at kayamanan. Kung nakafocus ang mata natin sa kayang ibigay ng mundong ito, matetempt tayong makiayon sa mundong ito. Pero, kung ifo-focus natin ang ating mga paningin sa ating Panginoon, we will see how great and amazing He is in our life. Kaya hindi natin nakikita yun eh. Kasi iba yung tinitignan natin. Iba yung fino-focus natin. Yung kapitbahay natin, tingin tayo ng tingin kung anong meron sila. Pero hindi mo nakikita kung anong meron ka. May bago na naman silang ref. May bago na naman silang TV. Bakit hindi tayo makabili? Ang aluwan-aluwan ng buhay nila. Tayo naka-electric fan, sila naka-aircon. Pero hindi mo alam, sa dami ng meron silang mga bagay dito sa mundo, wala silang peace. Kayo, na meron lang neto, pero meron naman kayong peace. Maya't maya, may away, may hidwaan, may pagtatalo, pero kayo, tahimik, nagmamahalan, nag-iibigan. Nagkakantahan. You see the difference? Doon sa abundant life na kayang ibigay ng mundong ito at sa abundant life na kayang ibigay ng ating Panginoon kung magtatapat lang tayo at susunod sa Kanya, napakalayo ng difference, di ba? Amen? Kasi noon, akala ko kapag mayaman ka, paupo-upo ka na lang, ang sarap ng buhay mo. Yung tipong, wala na akong iisipin, mayaman na ako eh. Kakain ako, kahit 10 times a day pa, kaya ko eh. Pupunta ako doon sa isang lugar, aling kotse kaya yung pipiliin ko dito? Pero magulo naman yung pamilya. Ang daming bumabatikos sa'yo. Ang daming
kagalit, ang dami kang kagalit. So walang peace. Amen? Hallelujah. Minsan, sinasabi natin, mayaman pala ako. Amen? Mayaman pala ako. Sabihin mo nga sa iyong sarili, mayaman pala ako. Masagana pala ang buhay ko. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi nagkukulang ang ating Panginoon sa atin. Hindi natin nakikita kasi because we focus yung paningin natin sa mga bagay dito sa mundo. Na hindi natin nakikita yung blessing na meron tayo na higit pa sa naibibigay ng mundong ito. That is why, ano sabi sa kanta? Count your blessing, name them one by one, and see what the Lord has done. Count your blessing, church. At makikita nyo kung gaano kadakila ang Panginoon sa buhay nyo. Hallelujah. Hallelujah. Ang Panginoon hindi nagkukulang at pinupunan niya talaga yung mga pangangailangan natin. Kaya magugulat tayo. Bigla-bigla may mga increment na hindi natin inaasahan. Testimony pa lang natin, di ba? Makikita nyo na ang kadakilaan ng ating Panginoon. Di ba? Alam nyo, church, yung paghihintay nyo ng 1 taon para doon sa naudlot na pagbibigay sa'yo ng iyong sahod at ng back pay mo, it's a test and it's a practice na para ma-prepare ka ng ating Panginoon na pagtungtong mo dito sa araw na ito ngayon, ay handang-handa ka nang tanggapin yung kalooban ng Diyos na mga pagpapalang iyon. Hallelujah. Hallelujah. Number 4, transform faith. Walking with God. Inaakay tayo ng binago nating mga paa, transform feet, sa daan patungo sa katwiran. It will direct our steps ayon sa kalooban ng ating Panginoon. My life verse is Proverbs 3:6. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Kung dati, every Sunday, o dito sa Qatar is every Friday, kating-kati tayong umattend sa mga seminar. Kating-kati tayong umattend sa mga networking, sa mga kating-kati tayong pumunta sa mga mall, sa mga business meeting. Para ano? Isa lang naman yung dahilan natin kung bakit natin pinupuntahan yun. Para magkapera. Para magkaroon ng maaluwang buhay. Dahil ito ang mga ipinapangako ng mga to. Hindi masama yun. It's okay. Go ahead. Pero wag mong itataon doon sa araw na kailangan mong puntahan yung totoong nagbibigay ng masaganang buhay. Hallelujah. Umaasa tayo sa pangako na magkakaroon tayo ng masaganang buhay, and yet nane-neglect natin ang pagpunta sa church, sa mga gawain ng nagbibigay buhay. Kaya sometimes tayo, gustong-gusto natin na magkaroon ng blessing. But sometimes we neglect the one who is giving the blessing. Gustong-gusto nating gumaling sa sakit natin. Pero we neglect doon sa taong, sa Panginoon nating nagpapagaling. Hallelujah. Hallelujah. Kung dati, kating-kati tayo sa mga pagpunta doon sa mga gawaing yon, because you have a transformed faith
Ngayon, nangangati na ang mga paa natin na pumunta kung saan natin mapapayaman ang buhay espiritual natin. Hallelujah! 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 Hindi na tayo pagala-gala dito sa mundong ito na wala tayong purpose. Naglalakad na tayo ng may purpose at may intensyon to seek and glorify God sa lahat ng ating lakad at ating mga ginagawa. Hallelujah. Transformed feet. And lastly, transformed hands. Transformed hands. Ang nabagong kamay ay minarkahan ng tinatawag na, sabihin mo nga, Kingdom Kaliyus. Diba? Hindi lang basta kalyo. Kalyo lang sa amin yan. Pero ngayon, if you have a transformed hands, ang tawag na sa kalyo lang ay Kingdom Kaliyus. Bakit? Kingdom Kaliyus, hindi yung literal na kalyo sa kamay, church. Ito yung mga evidence ng isang buhay na nabuhay sa paglilingkod para sa iba. Kung paano hinugasan ni Jesus yung mga paa ng kanyang mga disciples gamit ang kanyang mga kamay at naglingkod ng walang pag-iimbot. Tayo rin, church, ay tinawag upang sundin yung kanyang halimbawa. At gamitin natin ang ating mga kamay upang pagpalain ang iba at isulong ang kahirian ng ating Diyos dito sa lupa. Amen? Amen. Bless others and advance the kingdom of God here on earth. Kung dati, ang bilis mong itaas ang kamay mo kapag tinatanong, sinong gustong yumaman? Diba? Ako. Ngayon, mas mabilis mong itinataas ang kamay mo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Kung dati, dahil bukas kotse gang ka, at tinataas mo ang kamay mo kapag nahuli ka at kailangan mong sumuko, ngayon, tinataas mo ang kamay mo sa pagsuko ng iyong buhay sa ating Panginoon. Hallelujah. Kung dati, itinataas natin ang ating mga kamay sa ating mga misis para matapos na ang argument. Sige na, suko na ako, okay na. Di ba? Tanda ng pagsuko sa ating mga argumento. Ngayon, itinataas na natin ang ating mga kamay sa panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Transformed mind, transformed heart, transformed eyes, transformed feet, and transformed hands. In conclusion, ang tunay na masaganang buhay kay Kristo is marked, nakikita, namamarkahan ng pag-transform sa bawat aspeto ng ating buhay. Every aspect of your life, it's either social, financial, physical, mental, emotional, and spiritual. Dapat transform ito. Ito ay pagsuko ng ating mga isip, ng ating mga puso, ng ating mata, ng ating mga paa, at ang ating mga kamay sa Kanya. I-allow natin that His Spirit na kumilos sa pamamagitan natin
para sa kanyang kaluwalhatian, upang lubos nating maipakita sa mundo ang larawan ni Kristo sa bawat araw. It should reflect on us. It should reflect on us. Masagana tayo, church, hindi dahil nakikita nila na maganda ang business natin. Masagana tayo, church, kasi meron tayong malaking sahod. Hindi dahil may malaki tayong sahod. Masagana tayo, hindi dahil may maganda tayong bahay at may maraming kotse, magarang kotse. Masagana tayo, kundi dahil meron tayong Kristo sa buhay natin. Yun ang totoong kasaganahan ng buhay, church. Hallelujah. So how do we do that? Magagawa natin yun kung araw-araw nating uugaliin na lumakad kasama ang Diyos. Every day, paglabas mo sa iyong comfort house, iisipin mo lagi na I am the representative of Jesus. Ako ang representante ng ating Panginoon. Dapat nakikita sa akin, nagre-reflect sa atin kung sino ang Panginoon sa buhay ko. Amen? Amen. A life that is overflowing with love, peace, joy, purpose, at marami pang iba. Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, and press towards the goal of living abundantly in Him. Sabi sa Hebrews 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa krus at hindi niya ito ikinahiya dahil inisip niya ang kaligayahang naghihintay sa kanya at ngayon nga ay nakaupo na siya sa kanang trono ng Diyos. That is why, church, hindi lang natin nakikita na simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus sa buhay natin, our life started na maging abundant. Started na matransform. Kaya dapat, church, sa bawat paglakad natin dito sa mundong ito, nagre-reflect kung sino sa Kristo sa buhay natin. Kapag tinanong tayo, mayaman ka, no? Kasi ang ganda ng bahay mo, may kotse ka, may business kayo. Hindi. Lahat to mabubulok. Amen. Lahat to maglalaho. Pag namatay ako, hindi ko to madadala. Mayaman ako dahil may Kristo ako sa buhay ko. Amen. Hallelujah. Kaya church, kung walang-wala ka ngayon, magtapat ka lang sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, at makikita mo kung gaano kadakila ang Panginoon sa buhay mo. Nararanasan ng iba, yung nararanasan mo rin. Vice versa, church. Kung nahihirapan ka, may mas nahihirapan sa'yo. Kaya thank you, Lord. Salamat po. Amen. I'll give you an example. Alam nyo ba yung bahay namin sa Deparo? Di ba nagbagyo? Imbis na yung baba yung binabaha, yung taas yung binaha. Yung third floor namin, binaha from top yung tubig hanggang sa baba. Kasi yung bubong po namin ay ano ng hangin, sobrang lakas ng hangin. Kasi po, ano siya, plastic, yung plastic na bubong. Polycarbonate.
Opo, yun, polycarbonate. Hindi po niya kinaya lumutong na umulan ng malakas, bumaha, hindi bumaha yung harap namin. Ang bumaha, galing sa taas pababa. And saka lang napagtanto ni Jane na gano'n nung nabasa na siya kasi doon siya sa baba, nahihiga sa sahig. Pero alam niyo, church, sabi sa akin ni Jane, alam mo, maiinis sana ako eh. Kaso, nung nakikita ko yung sa balita, yung mga nangyayari sa iba, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon kasi ito lang yung naranasan natin. Mayaman pa rin tayo sa ating Panginoon, church. Hindi katulad ng iba kung makikita natin totally wash out. Ang hirap mag-umpisa. Hallelujah. That is why, church, taas noo mong sabihin, mayaman ako dahil nasa akin si Kristo. Sabihin nga natin, mayaman ako dahil nasa akin si Kristo. Kay Kristo lamang natin matatagpuan ang masaganang buhay. Maaring blessed tayo ng mga bagay sa mundong ito, which is hindi naman ipinagkakait sa atin ng Panginoon na magkaroon tayo niyan at gusto niya na magkaroon tayo niyan, but hindi yan yung dahilan kaya pumarito siya sa mundong ito at namatay sa krus. Amen? Aanhin natin yung mga bagay na yan kung sa kabilang buhay ay di naman natin madadala. Kung sa kabilang buhay ay wala namang kwenta yung mga yan. Kasi sa langit, church, hindi naman natin kailangan ng food. Kasi doon wala nang nagugutom. Sa langit, hindi naman natin kailangan ng magarbong bahay. Dahil yung langit mismo ay tahanan na natin. Naglalakad tayo sa ginto. Church, dito, masyado tayong sensitive, masyado tayong inaano natin yung health natin, yung wealth natin. Pero sa langit, wala nang magkakasakit. Amen? Doon wala nang hirap, church. That is why, ang totoong kayamanan ay wala dito. Nasa langit, kasama ang Diyos. Ang buhay na masagana na binabanggit ni Jesus ay buhay spiritual. Buhay natin sa kasalukuyan at buhay natin sa walang hanggan. Can you please take a picture of this? Hindi ko na siya ipapaliwanag isa-isa, but literally, madali siyang intindihin. The life Jesus speak of spiritual, present, and eternal. It's a never-ending life that is yours because of faith and His death for you. To live the body is death, is to be with the Lord. Continuing life habang buhay. It's a quality of life that reflects God's reality as you abide in Jesus. It's a life that has purpose and direction under the hands of God. It's a life that is developed by cultivating love for God and a commitment to saying yes to His plan for you. It's a conviction about who your life belongs to. You are not your own. You were bought with price. Therefore, honor God with your body. And that is the true abundant life. The life with Jesus Christ. In Christ alone. Glory to God. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Paano mo nararanasan ang biyaya ni Kristo sa iyong buhay? Pangalawang tanong, ano ang kaibahan noong wala ka pang Kristo at noong tinanggap mo siya sa iyong buhay ngayon? Amen po. Kunin po natin